Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, it's me again, Dayan. So, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel and also click the bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video is ma-notif kayo. For this vlog, sasagutin natin yung tanong na to. Ayun, bakit nga ba natanong yan? So, panoodin nyo na lang guys yung video ko na in-upload dyan last week about sa work ko. So, ayun, ano nga ba ang work ko? Isa akong ahente, isa akong sales representative or sales specialist. So, ayan, nagbebenta ako sa mga hospital ng medical equipment, medical supplies, and medical instrument. So, panoorin nyo na lang yung video na yun, guys. So, ayun, proceed na tayo sa tanong niya. Paano ang process ng transaction kapag nag-avail or purchase na si client or doctor? Gumagamit ba kayo ng gadgets like laptop at application tool para sa transaction? Sana masagot. So, ayan. Ngayon, sasagutin natin to guys. So, ano nga ba ang process ng transaction pag nag-avail na or pag bumili na si client natin or si doktor? So, ayun. Ako, nagbebenta ako. Ang mga pinupuntahan ko is mga hospital. So, ayan. Dalawang klase ang hospital, guys. Merong public and then merong government. So, yun yung dati ko ding work. Yung first work ko na sales is mga supplement yung binibenta ko doon. So, sa clinic lang ako nagpupunta. Kasi ang supplement ko na binibenta is pang OB. Yes, pang OB. Ngayon, lumipat ako dito sa ganitong field, which is yung mga medical supplies, instrument, and the equipment na ibinibenta ko. Mas malaki ang kitaan sa ganitong field, guys, compare sa medicine. May dalawang klase ng hospital. So, merong public and private. Dito, both namin pinupuntahan yon. So, ayan, sa private muna tayo, guys. So, syempre, pag pumasok ka sa private hospital, ang hahanapin mo is yung mga purchasing or procurement. Tapos, pag pumunta na kayo sa purchasing or procurement ng private hospital, hanapin nyo yung pinaka-head nila kasi dun yung matatanong kung ano yung mga request nila. Yung request na tinatawag is yun yung kailangan ng hospital or yun yung ipopurchase nila. Yun yung kailangan nila, yun yung hinahanap nila. Yun, ganun guys. Pag pumunta kayo doon, so yun ang dapat nyong ligawan. Yun ang dapat nyong laging puntahan, once a week or twice a week. Ko-cover nyo siya guys. So, lambing-lambingin nyo. Pag sales, para kayong nanliligaw. So, yun, hindi pa natatapos sa purchasing pala yun guys. Nasa unang step ka pa lang. Pag nasa purchase, ayun, syempre, tatanungin ng purchasing kung ano yung product mo, kung ano yung pwede mong i-alok sa kanila. So, ayun, kunwari, meron kaming OR light, OR table. So, nakita mo sa list or sinabi nila na kailangan nila ng OR table. So, ngayon, yung OR table na yan, meron pang nag-request dyan. Sino ang nag-request nun? Yung nasa second level. So, sino nga ba yun? Yun yung end user. So, kung mapapanood niyo yung video ko na in-upload, so, pinuntahan ko yung end user ng naibenta namin, which is yung cadaver bag. So, ano nga ba yung cadaver bag? Cadaver bag is yun yung nilalagyan ng mga patay. Kung kailangan nila ng OR table, syempre, alamin nyo kung sino yung end user nun. Ngayon, pag sinabi sa'yo yung, yung pangalan, kunwari, si Dr. D. So, ngayon, nahanapin mo si Dr. D. Kung saan ba siyang department, syempre, OR table. Sa OR mo siya pupuntahan. So, siya yung end user nun or siya yung nag-request, siya yung may kailangan. Tapos, ngayon, yun ang mas liligawan nyo, guys. Yun ang mas liligawan nyo. Pero yung purchasing, may power din yan. Kahit papano na, kunwari, parang i-push nila sa end user. Ganun. Basta may tulong din ang purchasing head. So, yun na nga. Pag naka-end user na tayo, syempre, yun ang liligawan mo, yun ang pupuntahan mo din. Once, twice, or thrice a week. Hanggang sa makuha mo yung loob nila. Pag nakausap nyo na si end user, pero magre-request yan ng quotation. Magkano yung price niyan, o ganito, ganyan. Patingin ako ng specs. Yun ang unang-una, quotation. Ano nakalagay sa quotation? Price, and then yung specs nung ibibenta mo sa kanya. So, ayan, pag nakuha mo na yung loob ni end user, so, ayan, magre-request yan ng, ng item or para evaluate nila, i-testing nila, kailangan mo ng demo unit.
demo unit, actual, or depende sa pag-uusapan nyo, kung pwede naman video presentation. So, diyan naman magagamit ang mga product specialist ng company. Sila yung mga magde-demo, pero ginagawa na din ng sales yun. So, medyo mahaba ang proseso ng sales. Ngayon, pag na-evaluate or na-testing, na-samplean mo na sa end user, ano gagawin yan? Mag-PPR na yan, magpa-purchase request. Purchase request na sa end user, bababa na dun sa purchasing. O, ito, meron ng purchase request ng OR table, ganitong brand, ganitong model, ganyan-ganyan, sa ganitong company. So, ino-order yon. Then, naantayin mo yung NOAA. Ano yung NOAA? Notice of Award. Then, mag-antay ka pa ng mga ilang days or weeks. Susunod sa NOAA is PO. PO is purchase order. So, ayun na, order na yon. So, sure na sa'yo, nabenta mo na yon. So, ngayon, pag may PO na, pwede ka na mag-deliver. Meron sa PO, may nakalagay dyan na PO number. Tapos, yung delivery date, kung hanggang kailan. Pag mga machine na ganyan, siguro, hanggang 60 to 120 days. So, almost 3 months. 3 months to 4 months. Mga ganun, guys. Malalaking machine. Pero pag mga supplies lang, like face mask, alcohol, days lang yung iba niyan. 7 to 9 days, mga ganun lang. So, ayun, pagka may PO na talaga, masaya na talaga tayo niyan. Meron ng PO, purchase order na yun, guys. Pagka-deliver ng item mo, kailangan meron kayong kasamang engineer or biomed kung tawagin. Sila yung nakakaalam ng machine kung paano i-operate, kung paano i-install. Yon, sila mag-i-install dun sa hospital nun. So, ayun, pagka-install, pag okay na, mag-aantay ka na lang ng mga ilang araw or linggo or buwan. Siguro pinakamatagal na yung 1 month. Pinakamatagal na yung 1 month sa private. Sa private pa lang itong pinag-uusapan natin, guys. Ang haba na ng video natin. So, parang hanggang 2 weeks yung singil sa private. Antay kayo ng collection, ganun. Yun yung makakasingil na kayo. So, syempre, pag nakasingil kayo, makukuha nyo na yung commission nyo. Depende kung ilang percent yung commission nyo. Kung ano yung contract nyo ng boss mo, or kung ano yung pinag-usapan nyo. Yun. Yung mga machine na ganyan, like OR table, pinakamura is parang 1M or 2M. Pinakamura yun na. May nabebentang mga 8 million. Table lang yan, or table lang yan. Tapos kung ang commission mo ay 5%, so ang laki din, di ba, ng 5% na? 5 million, sige. 5 million, pagka mga or table na ganyan. Pagkano ang 5% nun? Okay na mag-compute dyan, guys. So, ayun, proceed na tayo sa public hospital. So, sa public, ganito, guys. Sa public, meron silang portal or meron silang website na makikita nyo yung mga post nila, kung ano yung kailangan nila, kung anong kailangan ng hospital na to, kung ilang piraso, kung anong specs. Doon, nakikita nyo, guys, doon sa public. Yun din yung kinagandahan sa public talaga. Pares naman siyang may advantage, yung private at saka yung public hospital. Pares siyang may advantage, guys. So, yun yung advantage ng public. Makikita nyo na yung nakapost doon. So, ngayon, sa nakapost na yun, kung makikita nyo, kunwari may OR table din na kailangan. So, meron ng contact person doon. Sino ang pupuntahan mo? Contact person. May contact number sila dito, landline, tapos may email. Magsasend na lang kayo ng quotation doon. Ayun, basta madaming nagsasend din ng quotation, syempre, mga ibang company. So, syempre, kailangan mo din pumi-R doon sa public. Hindi porket nakapost na sila sa website, hindi ka na pupunta sa hospital. Kailangan pumunta, syempre. Iba pa rin yung personal relationship mo doon sa iyong kliyente. So, almost same lang din sa private tsaka sa government kung paano yung panliligaw na gagawin mo. Ganun lang din. So, syempre, punta ka ng purchasing, procurement. Ay, hindi purchasing pala sa ano. Depende na din sa hospital kung purchasing, procurement, or back office yung sa government. Usually, back office yung government. BAC office. Ano ibig sabihin ng Bids and Awards Committee? Sa public, guys, binibiding yan. Binibiding yung mga binibili nila. So, kunwari, OR table. Magkano ang OR table? 5 million. 5 million, ibibiding na siya. Pag lumagpas ng 1M yung price ng iyong item na ibinebenta, isasali na yan sa bidding. Pero pag less than 1 million, pwede siyang RFQ.
or request for quotation na agad. Send na kayo agad ng quotation. Ang tawag nila doon is shopping, para rin na agad. Pero pag lumagpas na siya ng 1M, magbibidding kayo, madaming company na sasali dyan. Pag bumili kayo ng bid docs, bidding documents, may halaga din yan. Depende sa kung magkano ang sasalihan nyo. Nakalagay din naman siya sa website ng mga public hospital kung magkano yung bidding, yung bid docs, sa ganitong price. Okay, balik tayo sa OR table. Dito na tayo sa public, ha. Kunwari, OR table, may nakita ka na kailangan nila nito, napunta ka dito ka ganitong tao. So, pag nakausap mo yung contact person doon, tanong mo din sa kanya kung sino yung end user nun. So, kailangan mo din puntahan yung end user and tanungin kung anong specs ba ang gusto, ma-prefer, ganon, kung ano yung prefer nila. And i-present mo yung product mo or yung item mo. And then, pag nagustuhan nila, pasasalihin ka nila ng bidding. Ngayon, pag sumali ka ng bidding, pababaan kayo ng presyo. Tapos, yung mga magbibidding na yan, kung 10 kayong magbidding, sumali sa OR table na bidding, and then ikaw is pang-3 ka sa price. Kasi itong mga government, may budget siya na sinusunod. Pero guys, matataas din naman yung budget ng government. Alam mo naman yung mga government. So, ayan, matataas din ang budget nila dyan. Dari, 6M yung budget nila. Yung nakalagay din sa posting nila, 6M. So, syempre, kailangan mas mababa dyan yung ipapasok mo. Kasi nga, yung iba dyan, mas mababa sa 6M. Syempre, para sure na mapasa sa kanila. Yun. Possible gawin ng public yun. Na gawin nilang 6M yung budget nila. Mas mataas ang budget ng public hospital kaysa sa private hospital nga pala. So, ayan, pangatlo ka. Naging pangatlo lang yung OR table natin. Kasi 5M, ito 4.9, ito 4.8. So, ngayon si first, re-requestan niya ng demo. Magde-demo siya, papakita yung OR table doon kung magugustuhan ni end user. Ngayon, pag hindi nagustuhan ni end user or may palpak na something sa OR table nila, DQ yan. Disqualified. Disqualified na yan, guys. Wala na yung unang nanalo. Wala na yung 4.8. So, yung pala guys, nadidikyo din yung mga papeles. Kung may mali-mali kayong nilagay na papeles nyo or something, nadidikyo din, nadidisqualified na din. Doon pa lang sa mismong bid opening. Doon. Pag nag-bid opening, lahat ng mga ahente nandyan sama-sama. Tinitingnan yung mga price, ganon-ganon, yung mga specs. So, yan. Nandito na tayo kay 4.9. 4.9 na OR table. So, ngayon, i-evaluate din yan ni end user, i-check yung mga specs, kung maganda ba yung brand, kung maganda ba lahat, i-check nila yan. Then ngayon, pag hindi pa rin pumasa kay end user, yung 4.9, yung pangalawa, sorry. Siyempre, sino na susunod? Yung pangatlo na susunod. Sino yung pangatlo? Tayo, di ba? 5M to. So ngayon, maganda yung item natin. Nagustuhan ni end user. Okay, tapos ang laban. So, dito, ito ang sesendan nila ng NOAA. Notice of Award. So, ayan, awarded na sa company natin yun. Ayan, antay lang tayo ng mga ilang araw ulit or weeks. And then, next na dyan yung PO. PO, purchase order. Ngayon, pag nag-purchase order na sila, pwede mo na i-deliver yung item mo. So, ngayon, tatakbo ulit ng 2 weeks hanggang 1 month naman sa government yung pagsingil or for collection. So, ngayon, ayan, pag nakakollect na ulit, alam na. Ayan, nandiyan na ulit yung mga money. So, ayan, depende na ulit yan sa usapan nyo ng inyong boss kung ilang percent, kung magkano ang ibibigay sa'yo. So, ayan, malaki talaga ang kitaan dito, guys. Kasi kita nyo, million na yung naririnig ko dito mga bita. Dati, sa medicine ako, 50,000, 100,000, hanggang 500 to 800,000. Dito, milyon. Meron pa nga, 16. Meron kaming project ngayon na niluluto. Or sa amin na din talaga yun. Kasi, importante din talaga yung PR, guys, or personal relation mo dun sa kliyente mo. Kaya nang bahala kung paano pagsisales to, kung paano paglambing, kung paano pagpanliligo ang gagawin nyo sa kliyente nyo, kung paano trip. Kayo nang bahala dun, guys. Yun, meron nga kaming 16M. Tapos, merong ding for collection na 6M yung boss ko. Tapos, may iba pa kaming collection, may maliliit.
Sa ano yun, sa public? 600,000 yun. Pinakamaliit na yung 600,000 dito, guys. Pero syempre, pag hawak natin pera na yun, ang laki-laki na nun, di ba? Pag sa mga simpleng tao, katulad ko, so sobrang laki na sa akin yung bagay na yun. Pero dito parang ang liit lang pagka maririnig mo na lang 600K. Syempre, sanay ka na sa mga 1M pataas na yan, hanggang 20, hanggang 80M pa nga, ganun pa guys, yung mga project na yan. 16M yun, so bed yun, namin. So, ilang bed lang siya, 16M na, parang nasa 31. 31 pieces siya na bed, manual and traction bed. Siya yung ano, hindi siya yung pinag-ooperahan, iba kasi yung presyo ng bed na pinag-ooperahan ng mga doktor. Alam niyo yun? Yun, mga higaan lang yun ng mga, yung nakaano yung paa, yung, dito, yung mga sinesemento yung paa, tapos yung mga naka-confine, yun, ganun lang na bed yun guys, pero biruin nyo, 16M na yun Yun, hanggang din na lang yung ma-share ko guys, medyo masakit nilalamunan ko at mahaba na itong video natin. Meron pa palang tanong, be! So, ito yung tanong niya, di ba, gumagamit ba kayo ng gadgets like laptop at application tool para sa transaction? So, hindi kami gumagamit nito, pero pag sa medicine, gumagamit sila ng, may papel silang dala. Ako nun, papel ang dala ko lang, tapos andun yung name ng doctor na kailangan mong i-cover or puntahan. Then, sign sila doon. Dapat puntahan mo, magsasign kasi sila doon. Then, ibibigay mo sample. Ganun sa medicine. And, dito, wala kaming ginagamit na ganitong tool. Depende kung gagawa ka ng quotation. Kasi, minsan ako gumagawa din ako ng quotation. And then, meron din kaming admin na talagang gumagawa ng quotation. O, ano lang, sabihin mo lang, mag-report ka lang sa GC. Panoorin nyo yung video ko dyan na nagre-report ako sa GC namin. Na si ganito, si ganyan. Pag may nag-request sa'yo ng quotation, send ka lang din sa GC. Tapos, sila na yung bahala gumawa ng quotation. O, RFQ, request for quotation, para kanino. Ganyan-ganyan. Tapos, sila nagagawa nun, yung admin na. And then, yon ang attendance naman namin dito sa ganitong field is selfie. Kung mapapanood nyo din yung video ko dyan, sinabi ko dyan, tapos nag-selfie lang ako doon sa end user. Nagpa-picture lang ako, kasama siya. Para yun yung katunayan na kinover mo siya. So, okay. That's it for today's vlog, guys. Thank you sa pag-comment and sa pagtanong. Hope you like this video. Please like, share, subscribe, and hit the bell notification para updated kayo sa mga latest vlog ko pang gagawin. So, thank you for watching. Bye-bye!